Sabog yung mortar niya, niloot natin yung gold niya. Make sure natin na maubos muna yung kanyang depensa. And then yan, nabigyan tayo ng ruby. And itong ruby guys, I have a theory na ito yung pinaka-aspect kung saan papasok yung play to earn. And syempre, ano pa bang hinihintay natin? Tara, review na natin to dito sa show na paborito ng lahat. Ito, ang One Shot. One Shot, thousands of opportunities. Nalaro mo ba noon ang larong Clash of Clans? Well, definitely, pwede mo nang pagkakitaan ito through this game, Heroes of Mavia. Alright, quick tour tayo dito sa website ng Heroes of Mavia. And as you can see, command your army to victory. It means meron tayong mga i-controlin dito na army. So we build our base, grow your army, and earn ruby by conquering enemy bases throughout Mavia. So dito, explore Heroes of Mavia. So right now, we can actually download the game. And then you can also get Mavia tokens if you would like. And then you can also join the airdrop, which is actually tapos na. I've managed to join in here and nakakuha po tayo ng 12.5 Mavia tokens from this. And currently, ang isang Mavia tokens ay nakakahalaga po ng $6.98. And yung 12.5 na nakuha natin from airdrop is equivalent right now sa $87.31 or almost 5,000 pesos na po. Getting back sa kanilang website, build, battle, and trade all on mobile. So you can play this game sa inyong mga mobile devices, Android and iOS. So the Mavia ecosystem provides a full suite of tools that make for a uniquely immersive experience. So again guys, kung familiar kayo sa Clash of Clans, ganun na ganun din halos yung pinaka-concept ng game na ito. Now that's it for the website. Tara, punta na tayo dun sa game. Now that we're good and done with the tutorial, eto na po yung pinaka-gameplay niyan. So ito yung headquarters. Katumbas nito sa Clash of Clans would be the town hall. Tapos yung oil, I think yung elixir. And then syempre gold is gold. Tapos ayan yung ating tagamina. Meron tayong tagamina for the gold and tagamina for the oil. Tapos ito yung ating rally point. So dito pumupunta yung mga tinatrain natin na troops like this one. Ang tinatrain natin would be yung counterpart ng barbarian. Ang tawag po dito is etong, ayan po, it's the striker. Okay, striker po yung pangalan nito. Right now, sa level na to, 0 po yung pinaka-costing ng pag-produce ng isang striker. So battle po tayo para makita ninyo guys paano yung pinaka-atake dito. Just like Clash of Clans, magigets nyo agad guys. Yan. So ako, ang strategy ko lagi kapag naglalaro na Clash of Clans before, aatakihin ko yung defense structure niya. So ito, dito tayo maglalagay. So minsan, tignan nyo rin yung placing. So pag namali ng placing guys, syempre, atakihin is yung pinakamalapit. Ganun naman before, di ba, sa Clash of Clans, ganun ang nangyayari. So definitely, ganun din ang mangyayari dito sa Heroes of Mavia. And ito meron sa bottom right, dito natin ma-determine gaano kataas yung ating stars. So merong 3 stars, at least maka 1 star tayo para maging victorious. 1 star, 2 star. So guys, kapag halimbawa nasira nyo yung headquarters, that will give you 1 star. Okay, 1 star kagad, sure ball. Now, kapag nagka 50% damage, 2 stars na po kayo. And kapag 100% damage or 100% naubos ninyo lahat ng mga tore nila dito, lahat ng buildings, definitely you get 3 stars para dyan. And 100% po yun. Ayan. Now, for this specific battle, this gives us 250 gold and 250 for the oil. Tapos meron tayong plus 30 sa ating trophy. And then yan, nabigyan tayo ng ruby. So for now, meron tayong 34 new items sa armory. So meron tayong for defense, meron tayong 3 turrets. So right now, meron tayong isang turret pa lang na naibibuild. So i-build na natin to. Ayan, dagdagan natin ng turret yung ating depensa para naman mas tumibay itong ating pinaka-base. So meron tayong dalawang builders, dalawang engineers. At right now, nagbibuild tayo ng turret. So syempre, occupied yung isa. Now, para silang occupied and pwede tayo mag-collect ng ating gold. Pula means puno pa po. So mag-upgrade tayo ng ating oil storage. But unfortunately, dahil dalawa pa lang yung ating engineer, hindi natin magagawa yan. Kailangan may matapos muna na isang task dito. So may mababakanting engineer, and yung bakanting engineer siya yung maging responsable para matapos or magawa natin yung mga ipapagawa nating researches or magpapa-upgrade tayo halimbawa, magpapa-construct tayo halimbawa, engineer po ang kailangan natin for that. Now, patapos na to in less than 10 seconds. For this, gusto kong mag-train muna. Nasaan na yung pang-train dito to. So, re-recruit tayo ng mga strikers pa. Maganda dito guys, pwede kang mag-queue
Halimbawa, ganito, pula na nakikita nyo dito sa part na to. Meaning, hindi siya kasama doon sa roster ng susugod sa kalaban. Kapag puti naman, ibig sabihin, yun yung mag-occupy dito sa slot na to. Right now kasi, alam ko 20 pa lang ang pinaka pwede natin gamitin. So, ayan 20 units pa lang po ang allowed. And then kapag nag-progress tayo, nag-upgrade tayo ng mga, sa halimbawa, itong slots natin, may mga buildings kasi dito na mag-upgrade dun sa number of units na pwede nating ipangsugod. So definitely, pwede pa tayong mag-train or mag-recruit na mas maraming strikers or kung anumang units ang available, and marami pang pwedeng ma-queue. Now for this, meron na tayong dalawang bakanting engineer. So syempre, upgrade natin yung oil storage natin. Yan. So maghintay daw tayo ng 8 minutes for the upgrade time. Okay lang, hintayin natin. So the rest, wag muna natin na gastusin for that. Check muna natin kung ano yung mga pwedeng i-build for this. So we have resources. So right now, meron naman tayo 6,350 na oil. Gamitin natin yung oil na yan in building this gold collector and gold storage. So definitely gold storage muna para magagamit natin tong gold storage na to. Halimbawa na sumugod tayo, nakapag-loot tayo ng maraming gold, definitely meron tayong paglalagyan dito sa base natin. So tara po tayo sa battle. Right now, meron na akong 30 trophies. Paramihin pa natin yan. So may bayad yung find the match right now. It's 25 gold. Okay lang kasi kung makakapag-loot naman tayo ng malaki-laking gold dito sa lalabanan natin o susugurin natin. So it's a win for us. So yan, halos kamukha lang din ng sinugod natin. Hindi tayo magtatapon ng pera. Sugurin na natin to. Yun na naman. Ito yung mistake na nangyari kanina, guys. So pwede tayong makatipid. Kasi ganito, enough na to para masira yung buong base niya since isa lang naman yung line of defense. Yun lang yung turret na yun. Siguro level 1 pa yun. So hindi pa ganun kalakas. Wala pa siyang walls na binild. Parang ginawa lang niya itong account niya, then pinabayaan mo na for a while. So advantage for us, no? Kasi syempre makakuha tayo ng loot, and at the same time plus 30 dun sa ating trophy. So magkaka 60 trophies na tayo in total. So yan, hintayin lang natin na matapos itong ating attack. Syempre sure ball na to, guys. Sure ball na tong 3 stars. And mahina pa naman yung headquarters niya. Based kasi sa experience ko, guys, right now kasi level 4 na headquarters ko. So matigas-tigas na po yun. Itong pinapakita po sa inyo is yung pinaka-entire process. Halimbawa man na gusto niyo maglaro itong Heroes of Mavia from beginning side. So tutorial, then ayan. So ito, ayan, meron na tayong 250 loots, both for gold and oil. Then another ruby. Okay, 20 rubies yung nakuha natin. So 69 trophies natin. Fine match tayo. Maraming active players, guys, at the moment. So hindi tayo nahihirapan maghanap ng mga pwedeng labanan. Ito, kakastart pa lang din ito. Mukhang hindi pa rin niya ginagalaw. So definitely same yung strategy na gagawin natin dito. Ayan o. Kaso inubos natin kasi gusto ko mapabilis. But definitely, as you progress, iba yung magiging itsura ng mga depensa. Iba rin yung magiging structure or yung mga makikita ninyong forma ng kanilang mga bases dito sa Heroes of Mavia. Ako, syempre, mataas-taas na yung level natin dito, guys. Nakapag-upgrade na tayo ng mga walls. So, ang ginagawa ko pag may spare time ako, pinapaganda ko yung base natin. At nilalagyan natin ng twist para hindi lang basta mabilis masugod. Syempre, kailangan merong diskarte pa rin dito. Hindi lang basta aesthetic yung ginagawa natin doon, but definitely yung hindi sila kagad mananalo. Yung mahihirapan sila at least maka 1 star. Dito kasi basic to, guys, wala silang wall. Tapos yung line of defense isang turret lang. So napadali lang nun. And from this now, we have a total of 60 rubies na. So ang limit per day, guys, is 100 rubies. So ito, kaya to, guys. This will give us 382, 434. So syempre try natin. Dug. Tapos dito naman yung iba. Yan, para sirain nyo to. Yan. Tapos sirain nyo yung depensa dyan. And then headquarters kagad. Ayun, dun sila pumunta. Gusto nila makuha muna yung gold. Niloot muna yung gold, guys. Sabay sinira itong headquarters. Ibang diskarte, guys, tinatago din nila yung kanilang mga oil storage tsaka gold storage. Kasi pag yun yung pinunteriya, halimbawa ng kalaban mo, kunyari gusto lang nila is malut yung items mo, yung resources mo, dun sila magde-deploy ng mga troops. Kasi gaya niyan, 'di ba? Napaka-visible and vulnerable ng kanilang mga oil rigs, ng kanilang gold factory. So definitely makukuha natin yung loots. So yan, 3 stars again. Shield has been activated. Naka 20 rubies na. Okay. Naka 100 rubies na tayo so far. Daily ruby limit reached. You have reached your daily earning limit of 100 ruby. So 11 hours ulit bago tayo makapag-earn ng rubies. So 100 rubies per day, 700 rubies per week ang pwede natin ma-earn. And right now, wala pang conversion yan. In my theory,
itong Ruby ang gagamitin in terms of converting into Mavia. Hindi ko pa naman alam kung yun ba yung magiging sistema dito, but for now, no, focus tayo dyan. Kailangan ma-reach natin yan every time na maglalaro tayo para alam natin na na-hit natin yung quota. So yan, magtanggal muna tayo ng mga rocks sa paligid, remove. Yan yung maliliit kasi ano yan obstacle yan guys pag mag-ano tayo ng ating base papaganda. So ito, yan. Alright, nakabuild na tayo doon. Tapos, yung mortar naman, medyo awkward yung placing ng mortar kung doon, no? So, yan, 2 hours. So, hindi na maabutan ng video na to. Yan lang naman, guys, yung gameplay nitong Heroes of Mavia. Again, kung nakapaglaro kayo ng Clash of Clans before, you will definitely like this. You will easily get to familiarize with the gameplay kasi halos ganoon na naman, parang pinagkaiba lang is yung troops plus meron itong play to earn aspect na again guys, no, hindi pa malinaw for now kung ano ba yung pinaka magiging earning aspect dito. Pero it's worth waiting for, it's worth checking. And in terms of gameplay, ako guys, nagustuhan ko. Wala akong hinahanap na iba at the moment. Although yung shield lang siguro yung masasabi natin medyo buggy dito. And yung servers, madalas ako ma-disconnect kahit na napakalapit ko sa router ko, sa modem ko. Kahit na naka-data ako na hindi naman mababa yung signal, 5G. Madalas ako ma-disconnect probably sa server nila yon. Pero aside from those, wala na akong reklamo when it comes sa gameplay dito sa Heroes of Mavia. And yun, definitely a worth playing game lalo na kung naglalaro ka ng Clash of Clans for quite a while or even before na gusto mo bumalik tapos gusto mong kumita. This is the game, Heroes of Mavia. Check nyo guys yung kanilang website. Pwede nyo i-download sa inyong mga device, Android or iOS. Regardless kung ano man gamitin nyo, available yan on both platforms. Ako nga nakita nyo, naglalaro ako sa emulator. And yun, hopefully nakatulong itong video na to at meron kayong napulot na aral as we review and play this game, Heroes of Mavia. By the way, gusto ko magpasalamat and mag-shoutout sa ating mga sponsors, pati na rin sa mga solid na mga one-shotters natin dyan. It's really good to be back and abangan ninyo, marami pa tayong i-review. Yan lang, if you want to learn more about one-shot, definitely visit us and mag-follow sa aming mga social media. And don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga ina-upload nating mga content, especially sa mga pagkakitaan na nag-enjoy pa tayo. Kung yun naman pala ang trip mo, abangan mo next upload natin. Syempre, dito pa rin yan, where one shot opens thousands of opportunities. Ito pa rin ang paborito nyo show, ang One Shot.